Kamusta po mga kababayan? Si Kamano po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po, babatiin ko po muna kayo na magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong si Professor Mariano Ferdinand Ayano ay sa nakikita niya po sa galawan po ng politika natin, sa ginawa pong pagtataksil ng ating gobyerno, yung talagang pinagtaksilan mo ang ating bayan, pati ang ating soberanya, ay nakikita po ni Professor Mariano na talagang nanganganib po. Nanganganib po ang partido, lalo ang mga politiko. Alam naman po natin ang mga politiko ay sanay na sanay pong mamangka sa dalawang ilog. At sanay na sanay din po dahil ang mga paborito po ng karamihang politiko sa ating bayan ay prutas pong balimbing, mga bayan. Kaya pakinggan po natin to si Prof sa kanyang paliwanag at napakaganda po ng kanyang paliwanag, mga tambay, na malaki po ang posibilidad na mga kandidato po ngayon ay magbabalimbingan at magbabaliktaran, mga tambay. Pakinggan po natin ang kanyang analyst. Kahit na hindi nga pro Duterte, magsisentimiento eh. Eh bakit isusuko yung former President of the Republic of the Philippines, which is an independent country, a sovereign country, sa isang kangaroo court na ICC, na alam naman natin walang nakukonvict dyan na allies ng mga Westerners. Ang nakukonvict lang dyan yung mga kalaban ng Western countries, kangaroo court yan. Eh bakit mo isusuko dyan ang isang Pilipino? No? Baka pati yung mga kakampi ng administrasyon magbago na ng isip, eleksyon pa naman ngayon. Ay baka hindi ko na iboboto itong mga kandidato ni Bongbong. Hindi pala nationalistic itong mga ito eh. Hindi pinagtatanggol yung ating sovereignty at independence at sumusuko sa isang kangaroo court of Western countries. Ay dito na lang kami sa mga kandidato ni Duterte iboboto. Ay medyo mag-isip-isip sila dahil meron po mga ramifications yan, ano? Yan po. Totoo po yun eh. Nakita niyo po yung sinabi ni Prof. Talagang totoo po yun, mga tambay, yung sinabi niya po. Na talagang, talaga po, na dito po sa ginawa po ng Pangulong Marcos, ay talagang malaki po ang posibilidad na marami pong magbalimbingan. Dahil nga po, dinala mo sa kangaroo court, unang-una, walang jurisdiction sa ating bansa, ang ICC na. At pangalawa, yung pagtataksil mo sa ating bayan, sa mga Pilipino, nagtaksil ka sa ating bansa, pinagtaksilan mo ang Pilipino, pinamigay mo, pati ang ating soberanya ay pinagtaksilan mo. Sino maaagusto sa iyo mga Pilipino? Tama ang sinabi ni Prof. Ni Professor Mariano Ferdinand Ayano. Totoo po yun. Talagang galit ng Pilipino ay hindi po mawala sa administrasyon po ngayon. Dahil isa pong napakagaling na presidente nagdaan sa ating bansa at napakarami na pong napatunayan ng dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa nakaupo ngayon. Ano po ba ang napatunayan ng nakaupo ngayon ng 3 taon? Ikumpara mo sa 3 taon nung manungkulan ng dating Pangulong Duterte. Napakarami pong achievement ng dating Pangulong Duterte. At halos ng kanyang sinabi ay ginawa niya. Hindi man ito natapos, pero napakarami niya pong ginawa sa kanyang pangako. Ang Pangulong Marcos, ano po ba ang natupad sa kanyang mga pangako? Lahat po. Wala pong natupad at nabago. Binago niya po lahat ng kanyang mga pangako. Binudol lang po ang mga Pilipino. Binudol lang. Kaya yung mga pangako niya, hindi naman niya po tinupad at hindi niya ginawa. Iba po ang ginagawa niya sa mga pinangako niya sa atin. Kaya tamang-tama po yung sinasabi ni Professor Mariano Ferdinand Ayano Passion na talagang nakikita po niya na talagang ang mga Pilipino, lalo ang mga politiko ay maglilipatan na sa pambato ng mga Duterte. Dahil alam naman po natin ang mga politiko sa ating bansa ay mga timawa. Timawa yan sa kapangyarihan. Timawa yan. Lalo yung mga congressman yata. Mga congressman. Siyempre, halos lahat yan. Timawa yan.
Dahil ang simpatsya ng taong bayan ay nasa mga Duterte. Ang mga politiko ay magbabaliktaran yan at lilipat ng bakod po yan. Mga congressman. Pero wag na po natin papasukin mga kababayan ang mga congressman ng 19 Congress sa ating mga distrito. Kung sila man po ay bumaliktad at bumalimbing, wag na po natin tangkilikin yan. Lalong-lalo yung mga pumirma. Yung mga pumirma sa impeachment ng Vice President. Di ba? 100 to 200 million ang issue nila diyan. At yung kanilang ginawang yung ginawang BICAM nila, yung 2025 national budget, wag po natin kalimutan 'yan. Trabaho po ng 19 Congress 'yan. For how many billions po ang dinagdag po nila sa mga blanco, mga kababayan. Usapin po sa Korte Suprema 'yan. At yung mga issue nila na kontrolado nila ang pera natin. 2 tao lang, wag po natin kakalimutan yan, mga kababayan. Tandaan po natin yung mga politiko na yan, itong 19 Congress, mga senador na yan. Yung mga senador na balingbing, na wala man lang tayo nakitang nakipaglaban para ipaglaban ang dating Pangulong Duterte na hindi makakuha ng kangaroo court na sinasabi ni Prof. Kangaroo court yan. Walang nahahatulan yan. Walang nahahatulan. Yang korte na yan. Walang nililitis yan ng mga western country. Mga kalahi nila. Puro kalaban lang po nila. Political. Kaya po, tama-tama po yung sabi ni Prof. Mga kababayan. Ito pong ginawa ng ating bansa, ng ating Pangulo, ay isang pagtataksil po ito. Pagtataksil sa bayan, mga kababayan. Tama-tama po yung sinabi ni Prof. Mga kababayan. Wala po tayong maasahan dito sa ginawa. Wala pong kapag-pag-asa at walang pakinabang po sa ating bansa. Ginawa lang po ng pamahalaan ay tinuruan lang po mag-aklas. Magalit ang mga Pilipino sa gobyerno. Yung po ang totoo. Ang ibinigay lang pong pakinabang sa Pilipino ng pag-aresto nila, pag-kidnap sa dating Pangulong Duterte, ang binigay pong pakinabang sa atin ay galit. Magalit po tayo, ginalit po tayo, mga kabayan, sa ginawa nilang pagtataksil sa ating kababayan dahil si dating Pangulong Duterte po isa na pong pangkaraniwang mamamayan na lang po dahil hindi na po siya politiko. Pero hindi po nabigyan ng proteksyon ng ating bansa dahil meron po tayong taksil, hudas na gobyerno, mga kababayan. Kaya abangan po natin, mga kababayan, ang mga susunod na kaganapan dyan, mga kabayan, na talagang kung sino-sino po ang mga magbabalimbing. Di ba? Tingnan po natin. Mahaba pa po ito eh. Ito po, tingnan natin. Pakinggan natin. Ang kanyang pagmamahal sa ating mga OFW. Tama. At alam niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW. At nung panahon niya, ay hindi siya nagdadalawang isip, no? Pagka merong isang OFW man lang ang inapi, automatic binablacklist yung bansa na yon. At hindi na tayo nagpapadala ng mga OFW dun sa bansa na yon hanggat hindi sila nagbabago sa pagtrato sa ating mga OFW. Yes, correct, Prof. At especially, ito yung mga bagay na hinahanap din ng maraming Pilipino sa mga tumatakbong politiko na kinakailangan nilang personal o kumbaga yung grassroots level talaga ay maramdaman din ng mga nasa laylayan. Yung actually hindi na... Totoo po yung mga tambay, di ba? Nakita po natin kung gaano po ka-strong leader ang ating Pangulo, di ba? Ang dating Pangulong Duterte, napaka-strong leader niya. Nakita niyo po yung kung paano niya po pinoprotektahan. Hindi lang po ang buong bansa pinoprotektahan niya sa war on drugs, sa mga terorista. Di ba? Sa mga politikong mga korap. Pati po sa ibang labas ng bansa, pinoprotektahan niya po ang ating mga kababayan, mga OFW. Talagang tama po yung sabi ni Prof. Tama po. Talagang pagka ginawan mo ng masama ang mga Pilipino, ng mga bansa, mga banyaga, talagang hindi papayag ang dating Pangulong Duterte. Hanggat maaari, talagang ginagawa niya ng paraan, pinagtatanggol niya at kinukundina niya ang bansa at hindi niya na po dinadalan
ng manggagawang Pilipino, yung bansa na umaapi sa ating mga kababayang OFW. Totoo po yun. At napakarami pong ginawa sa OFW ng Pangulong Duterte, dating Pangulo. Talagang napakarami po na ginawa na pumapabor po sa ating mga bagong bayani na OFW. Di ba? At napakarami kasing programa, proyekto ng napakinabangan po ng sambayan ng Pilipino, lalo po ng mahirap, di ba? Lalo na lang po yung pension natin, di ba? Yung ating mga lisensya, passport, di ba? Talagang nakinabang po ang taong bayan. Marami pa, mga bayan. Marami pang nagawa, pati po ang pre-tuition ng ating mga anak na napakahirap po nating gastusan, lalo sa kolehiyo. Di ba? Halos nilibre na po ng university natin, ng state university. At pati po ang ating mga gamutan, di ba? Nagkaroon pa tayo ng mga malasakit center. Napakaraming nagawa ng dating Pangulong Duterte, lalo ang kanyang proyektong build. At kasama na rin po ang paglilinis ng mga taian, mababahong mga ilog dagat na nasa Metro Manila. At isama na rin natin ang ating pamosong Boracay. Di ba? Kaya dito po mga bayan, tama-tama po lahat. At napakahaba pa po noon mga tambay. Ang sinabi ni Professor Mariano na talagang ang ginawang legacy ng dating Pangulong Duterte ay hindi pa po ito. Wala pang nagagawa administrasyon ni Pangulong Marcos na maipagmamalaki sa legacy na nagawa ni dating Pangulong Duterte. Nada. Kaya po, magbabalimbingan ng mga politiko. Magmula po sa LGUs hanggang sa Senado, mga senador, ay may babalimbing po dyan. Lalong-lalo po sa baba pataas nga. Magbabalimbingan po yan, mga tambay. Dahil yung sinasabi nga ni Professor, ibinigay mo ang dating Pangulong Duterte sa kangaroo court. Kangaroo. Dahil nga sa sobra mong greedy sa kapangyarihan. Yan ang napala, mga tambay. Ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos, inilagay niya lang po sa kapahamakan ang kanyang administrasyon. Inilagay niya po, ginalit niya po ang mga Pilipino, wala pong nakuhang simpatsya. Hindi po niya nakuhang simpatsya ng mga Pilipino. Ang nakuha niya lang simpatsya, yung mga nakikinabang sa kanya. Yung mga bayaran na social media di umano. Mga bayarang ilang mga TV station di umano. At syempre po, yung mga makakaliwang grupo yata. Yung mga korap na politiko. Yan, mga kabayan. Yan po ang nakuha ng kalooban ng Pangulong Marcos Jr. Abangan na lang po natin, mga kabayan, ang magbabalimbingan po ng mga politiko dito po sa sinabi ni Prof. Mga kababayan. At syempre po, isama po natin sa dasal na makabalik at talagang ang hustisya po ang masunod. Masunod po at ang batas po ang masunod. Hindi po ang mga diktador, mga kababayan. Sana po makabalik pa ang dating Pangulong Duterte dahil alam naman natin na napagkaitan po siya ng hustisya sa ating bansa. Hindi po siya nabigyan ng fair justice at bigla na lang po siyang kinidnap at dinala sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Talagang nakakalungkot. Nagdurusa ang buong pamilya Duterte at syempre po ang sambayan ng Pilipino ay nagdurusa sa ginawa po ng pamahalaan, pagtataksil sa ating bayan, paghuhudas, ay talagang wala po silang makukuha simpatsya, lalo sa darating na halalan. Kaya maglalabasan po talaga ang mga hudas, balimbing na mga politiko, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po sa naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.